Praise God, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Salamat, Pastor Rudy, sa yung binahagi sa amin. Gawin ng Panginoon. So, ito si Pastor Rudy. Salamat at binigyan niya tayo rin ng refreshment doon sa nung nakaraang linggo about dito sa pinagkaroon natin. Pakita ko sa dito. Yung about din sa tao. Palakpakan po natin ang malakas natin Panginoon. Yun, ako kung pwede natin gamitin yung pinag-aralan natin para i-more, mai-elaborate po natin mas malinawan po tayo. Tama po? Amen? At doon sa binanggit yung gusto bigyan ng kwento sa binanggit kanina ni Pastor Rudy about free choice. About the free choice. Free choice. Bakit ba may free choice? Okay. Bakit may free choice? Ang free choice ay nilikha ng Diyos ang tao na mayroong free choice. Amen? Dahil ang nilikha ng Diyos ang tao, ayaw ng Diyos na ang tao na nilikha niya ay maging katulad ng robot. Na ang robot, kung ano ang i-program sa'yo, hindi mo malalabag yun. Pag sinabing dito lang ang lakad mo, diretso ka lang talaga. Hindi ka kakaliwa, hindi ka kanan, diretso lang talaga magiging lakad mo because you have no free choice. Amen po? Ayaw ng Diyos na mga kapatid na ang tao ay katulad po ng robot na wala siyang free choice. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na mayroong free choice. It is a gift to us. Amen? Although, parang sa isang kasintahan, mga kapatid, di ba, ikaw, yung mamahalin mo, ayaw mo yung mamahalin mo na maging robot. Pag sinabi mo, ako lang mamahalin mo. Oo, ikaw lang. Pero may nagugustuhan siyang iba. Hindi pwede yun. Ikaw lang. Ngayon, ikaw na gusto sunod sa iyong asawa mo, sa tingin mo, ikaw ba talaga mahal niya? Kasi hindi mo siya binigyan ng free choice eh. Di ba? Baka naman hindi ka mahal niya eh. Okay po? Kasi wala siyang free choice. So, ayaw ng Diyos na maging ganun ng tao. Kahit tayo, sinong ayaw dito ng free choice mga kapatid? Meron ba dito? Sinong ayaw ng free choice? Pag ayaw niya free choice, dito lang kayo linggo ha? Wala kayong choice. Oh, di ba? E sabi, Pastor, pwede ba, may gagawin ako ngayon. Hindi pwede. Wala kayong choice eh. Ayaw po. Wala ang taong ayaw ng free choice. Lahat gusto ng free choice. Although, mayroong consequence ng free choice. Para sa Panginoon, sa part ng Diyos, mayroong consequence yun. Ano po ang consequence ng free choice, mga kapatid? Nung hindi pinili ng tao, hindi niya ginamit yung choice niya para piliin ng Diyos, ibig sabihin, pinili niya yung demonyo, yun ang consequence, di ba? Magiging masakit yun para sa Panginoon na, ay, nilikha ko na tao, hindi ako ang pinili. Masakit yun sa kanya. Yun ang consequence sa teachers. Kaya nga, naroon ang sakripisyo, naroon ang totoong pagmamahal ng Diyos sa atin. Ayaw niya mga kapatid na tayo, kahit sino, kahit ako mga kapatid, gusto ko, minsan lang, ito siyempre sa inyo mga kapatid, minsan, sa personal na nangyari sa akin mga kapatid, yung nililigawan ko, nagkasitahan kami pero nawala. Nakat, mga kapatid. Tapos, ang sabi ng yung nanay niya, boto sa akin. Sabi, paksalan ko na lang kayo. Kahit gusto ko, mga kapatid, kahit gusto ko, sabi ko, dapat siya mag-decide, hindi yung magulang.
Hindi, pakasal ko na ngayon. Wala nang magagawa yan eh. Ay, sabi, yung gusto ko marinig ko dun sa bibig ng babae na gusto niya sa akin. Kasi kung hindi, ayoko rin. Okay po. Amen. Kahit ako ayaw ko. Kasi hindi magiging totoo yung ano niya eh. Hindi mo makikita ko ano totoo. Amen. So, ang Panginoon din mga kapatid, gusto niya na manggaling mismo sa atin, hindi lang sa sinabi ng Diyos, anak ha, wala ka, di ba? Sino yung kautosan? Sabi, wala kang magiging ibang Diyos liban sa akin. Utos yun eh, di ba? Amen? Utos yun. Kung robot ang tao, mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, wala kang ibang Diyos, malibang ako lang. Pero ang tao, minsan may ibang Diyos eh. Okay po? Kaya gawin ng Diyos yun, pero hindi nga robot ang tao. Siya ay mayroong free choice. Amen? And that is the consequence ng free choice na magkakaroon ng aayawan ka, masasaktan ka, magiging negative. Amen po. Pero ito ang nais ng Panginoon sa atin, yung free choice. Gamitin natin yung choice natin na piliin natin yung tunay na nagmamahal sa atin. Hindi ang demonyo, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos. That is free choice. Ayaw ng Diyos maging robot tayo. Gusto niya tayo na magkaroon tayo ng willingness manggaling sa atin yung gusto ko talaga siya. Kaya kahit ngayon mga kapatid, ang free choice umiiras even today. Kung gusto niyo tumayo, alam nyo, ang free choice, yan ang ibinigay ng Diyos sa tao na kahit kailan hindi niya pwedeng pakialaman. Iyo yan. Kahit ngayon sa inyo, mayroong tatayo dyan at uuwi na mga kapatid, hindi kayo pipigilan ng Diyos. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kung nag-o-offer sa inyo ang Panginoon ng kaligtasan at ayaw nyo, hindi niya yan ipipilit sa inyo. Why? Because you are given a free choice. But when you choose, you use your choice to choose what is right, to choose Him as your Lord and Savior, then He will freely receive you. Amen. Ganon ang prinsipyo, ganon ang ating Diyos, ganon ang ating Panginoon. Marami tayong gusto natin, ang tao dapat sumunod eh, pero may free choice sila. And that is kaya ang Diyos may burden, may pagmamahal sa atin na nagtitiis po siya sa atin. Nagtitiis sa atin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, nagtitiis ang Panginoon, nag-aantay ang Panginoon kung sino mga nais lumapit, nais bumalik sa Panginoon. Sapagkat pagdating ng oras na bumalik ang Panginoon dito at ang mga tao ay naroon pa rin sa labas mga kapatid, wala na pong magagawa. Hindi na niya pwedeng sisihin ang Diyos na Lord, bakit hindi mo ko tinawag? May choice ka, tinawag kita pero tumanggi ka. Hindi lang kita pinigilan. Sapagkat kahit tayo mga kapatid, maraming nagre-reason, sabi niya, alam naman ng Diyos na magkakasala ang tao, di po ba? Oo, alam niya. Bakit hindi niya pinigilan? Because of Jesus. Amen? Dahil sa Jesus, hindi siya pakikialaman ng Diyos? Yes! Hindi ka pakikialaman. Mahayaan ka. And that is the reason why naglagay ang Diyos ng puno ng knowledge of good and evil doon sa gitna. Para ano? Isang puno lang po yun mga kapatid. Isang puno lang yun. Bakit naglagay doon? Kung wala yun mga kapatid, walang way para ang tao mag-practice, ma-exercise niya yung kanyang free choice. That is the purpose. Para makita niya, para malaman niya kung alin ang pipiliin ng tao. Yung tree of knowledge of good and evil or the tree of life. Kaya hindi binanggit yung tree of life. Doon. Why? Kasi sabi na ng Panginoon, you can freely eat all trees that is here in the garden. Lahat yan makakain mo. Kasama na yung tree of life. But itong puno na ito na nag-iisa, huwag mong kakainin. Once na kinain mo yan, on that day, you will surely die. Referring to your spirit. Spirit ang tao.
Ang tao, nung nilikha ng Diyos, alabok sa umpisa. Pero hindi po yun si Adam. Hindi po yun si Adam. Nasaan si Adam? Nung ang Diyos ay hingahan yung alabok na yun. At yung alabok na yun ay naging kaluluwang buhay. Mayroong Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, yun po yung binigay sa kanyang hininga, yung binigay sa kanyang Espiritu, kaya tayo nabubuhay dahil sa Espiritu na yun na hininga ng Diyos, kaya tayo nabubuhay at yun ang tunay na Adam. Pero nung sinuway niya yung mga kapatid, because of free choice, di ba? O nakuha niyo na mga kapatid, nandun yung free choice na yun, at alin ang pipiliin mo dito, pumasok po ang kasalanan. And that is now the history ng tao. Ang tao, sabi niya, dahil sa kasalanan, mga kapatid, ng isang tao lang, lahat na ng tao na kahit ang kasalanan ay hindi katulad ni Adam, ay nasa ilalim na ng kasalanan. Nasa ilalim na po ng sumpa. Amen! Hallelujah. Alam niyo, matagal na po nito mga kapatid, pero wala naman nagtuturo ng ganito eh. Puro Adam, ganito, kumain ng mansanas. Ano mansanas? Wala pong mansanas doon. 3 nga eh, knowledge of good and evil. Pansinin niyo, it is not exactly the fruit of evil or the tree of evil. Tree of knowledge of good and evil. Saan nakakita ng puno na ng knowledge of good and evil? Nag-represent po yun mga kapatid. Ang law. Do not eat. You will surely die. Amen? Why? The law brings knowledge of sin. Hindi masama ang kautusan. Malinis ang kautusan. Perfect ang kautusan. Ang problema, yung tao, pumasok na ang kasalanan. He is now corrupted. Perfect ang kautusan. Malinis ang kautusan. Pero ang tao, paano susunod sa malinis kung siya ay makasalanan? Hindi niya kaya sundin. At ang sabi ng kautusan, without shedding of blood, there is no remission of sins. Hindi sinabing, magsisi ka lang, patawarin ka sa kasalanan mo. Hindi po, without shedding of blood, there is no remission of sins. And the wages of sin is death. Anong pag sinabing death? May magdadanak ng dugo. Kaya sa Old Testament, yung tinuruan ng Diyos yung kanyang bayan, hindi lahat ng tao, lahat ng lahi sa bansa o sa mundo, mga kapatid, tinuruan ng Diyos, pinili lang ng Diyos yung isang tao, isang lahi. Anong lahi? Lahi ng Israel. Yan lang ang pinili ng Diyos sa kanila, nagpakilala ang Diyos. Bagamat mahal ng Diyos ang lahat ng tao, lahat ng nilikha niya, mahal niya. Pero pinili niya ang Israel para i-expose nila ang kabutihan ng Diyos. But Israel failed to promote, para ipakilala ang tunay na Diyos. They failed. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao, siya ay hindi nila nakilala. Pinatay nila. Sila ang nagtulak para ipapatay ang ating Panginoon Jesucristo. And that is the reason why, mga kapatid, nung i-reject nila ang Panginoon Jesucristo, bumukas na ang kaligtasan, hindi lang sa mga Hudyo, maging sa ating mga Hintil. Tayo ang Grego dito sa Bible. Gentiles, Jew and Gentile. Jew and Greek. Kaya ang Bible, ginagamit po dyan mga kapatid sa New Testament is Greek words. The Old Testament, they use Hebrew words. Hebrew language. Akala natin, kabisado na natin yung Bible, mga kapatid, pero hindi natin alam, may mas malalim pa dito. Yung sinasabi doon, mga kapatid, na every scriptures is inspired by God. Ang inspired by God, mga kapatid, na scripture, hindi po itong Bible na to. Ang inspired by God na talagang kung tutukuyin natin is the original language. The Bible, ginamit yung Hebrew, at sa New Testament, ginamit po ang Grego. Sapagkat in Hebrew word, may mga meaning pa po yun. Yung salitang love lang, mga kapatid, sa Hebrew word, agape. Sa atin, pag sinabi pag-ibig, pag-ibig na eh. Umiibig ka na eh. Pero sa kanila, ang pag-ibig may maraming ano yan, kahulugan.
Pwede mong gamitin ang pag-ibig na yung phileo para sa mag-asawa, sa magkapatid. Pero merong agape, yun yung talagang matinding pag-ibig, yun yung galing sa Diyos. Hindi lang po phileo, agape, may mga verb form pa po yun. So ibig sabihin kung talagang mag-aaral ka mga kapatid ng salita ng Diyos which is inspired by the Holy Spirit mga kapatid, eh talagang kailangan mo ng wisdom ng Panginoon, hindi karunungan ng tao kailangan po natin. Kaya nga, binigay ng Diyos nung umakyat ng Panginoon sa langit, mga kapatid, na natupad na ang lahat. Anong tinupad ng Panginoon, mga kapatid? Yung kautusan. Walang nakatupad ng kautusan. Nung tinupad ng ating Panginoon Kristo ang kautusan, at paano niya tinupad to? Hanggang doon sa dulo, hanggang sa kanyang kamatayan. Sumunod siya sa ating Ama. Walang nakasunod po nun, mga kapatid. Sapagkat ang dulo nun ay kamatayan. Hindi ka pa sumusunod, mamamatay ka na. Why? You are cursed. Ang sabi ng kautusan, if you obey me, I will bless you. If you will not obey me, I will curse you. That is the law. Walang hindi pwedeng baliin yan, mga kapatid. Amen? Anong binigay ng Panginoon? Espiritu Santo. Ang kaya sabi sa Bible, mga kapatid, sino nakakaalam sa iniisip ng Diyos? Maliban ang Espiritu ng Diyos. Sino nakakaalam sa iniisip ng tao? Yung kapwa mo, katabi mo, hindi. Ang Espiritu ng tao. Sino makakapag-instruct sa Diyos ng kanyang sinasabi? Sino nakakaalam? Pero nasa inyo ang pag-iisip ng Kristo. Hallelujah. Kaya nalalaman mo kung anong iniisip ng Diyos, why? Hindi dahil sa Espiritu mo, kundi dahil nasa iyo ang pag-iisip ng Kristo. Nung namatay ang ating Panginoon Kristo sa cross, He put you in Christ. That's why you become the righteousness of God. Where? Where is a place? In Christ. You are no longer in your own. Kaya sabi ng Panginoon, sino nang nakipag-isa na kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Isa ng wala nang luma. Lahat ay bago na. At ito, hindi ito nasasaklaw ng pagsunod. Nasasaklaw ito ng pananampalataya. And how will you have faith? Ang sabi sa Bible din nagsasabi, sa Roma, sabi niya, faith comes. Dumarating ang pananampalataya sa paano paraan? By hearing and hearing God's Word. So, paano naipapalaganap ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. O di nakapakinig ka na, susunod, di ka na ulit makikinig. Hindi po ganun ang pananampalataya. Kaya nga sabi sa Romans, mga kapatid, in it, the righteousness of God is revealed to those who believe. From faith to faith. Mula pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya tayo laging nananampalataya. Sapagkat lagi tayo nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. The Word of Christ. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, free choice. Free choice. Mahalaga yung free choice. Hindi natin pwede, pinili ko si Lord, bahala si ganito, bahala si Lord yan. Yes, alam ng Diyos lahat yan, mga kapatid. But take note, it's your free choice. Minsan may nagsabing ng ngaral. Sabi niya, kung ang tao napunta ng impyerno, pinili niya yun. Hindi po ba tayo, mga kapatid? Hindi sinabi ng Diyos na pumunta ka doon, pero ikaw kung may gustong pumunta doon. Because it's your free choice. Amen. Sabi ng Panginoon, in the wisdom of God, the world did not know God. The world through wisdom. In the wisdom of God, sa wisdom ng Diyos to, mga kapatid, the world through wisdom. Anong klase wisdom yun? Man's wisdom did not know God. Ay siya sabi ni Pastor Rudy na hindi ako nakapag-aral, hindi yan ang basihan para makilala mo ang Diyos.
ang pagsihandyan ng Panginoon, yung puso mo na marunong sumampalataya sa Kanya. Because in the wisdom of God, ito ang wisdom ng Diyos, the world through wisdom. Alam mo, makikilala mo ang Diyos dahil, ako, talino ako, abogado ako. May mga abogado ngayon, nag-quote ng verse dito, di ba? Sa Senado, naririnig niyo, di ba? Lalo dun sa, marami, di ba? Quote nila yan. Galing nila pa nga mag-interpret yan, kasi abogado eh. Pero the world through wisdom did not know God. It pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. It pleased God through the foolishness, kamangmangan ng pangangaral, hindi po kamangmangan ng nangangaral. Take note. Kamangmangan, sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Bakit kamangmangan ng pangaral? Saan ka naman nakakita, mga kapatid, makikinig ka na sa salita ng Diyos, maliligtas ka? Mamang! Para mga Hudyo, mga kapatid, paano maging tagapagligtas ang Panginoon? Napako nga! Sabi niya, Jew request for wisdom. Jew request for power. But Greek, they want wisdom. Kasi ang Grego matalino, kaya nga ginamit ang lingwahe ng Grego para sa New Testament sapagkat the wisest, napakatalinong salita, language, mga kapatid, is Greek. Na isang salita mo, maraming, hindi mo na siguro ma-memorize ang meaning ng mga kahulugan yan. Ngayon, tingnan nyo mga kapatid ngayon, kahit pag nakikinig kayo sa about the Word of God, yung mga pastor ngayon dito sa Pilipinas, gumagamit na rin ng mga Greek word, explain na nila yan, pero hindi naman explain yan eh. What is the Greek word for this? What is the Greek word for that? Language for Hebrew word for this. When it comes to Old Testament, Hebrew. Pag New Testament, Greek. Kasi sabi mo pag-ibigan, hindi lang isang pag-ibigan. Maraming kahulugan. Ang kaligtasan, maraming kahulugan yan. Hindi, ang alam natin kaligtasan, yung maligtas ka sa impyerno, hindi po yun. Hindi lang yun. Amen? Ang kaligtasan na sinasabi ng Panginoon compasses all. Nandun po yung prosperity, nandun po yung deliverance, nandun po yung preservation, nandun po yung wholeness. Kung sinabing ligtas ka, hindi ka maliligtas lang sa impyerno. Maging sa buhay mo, sa katawan mo, ligtas. Ligtas ka sa problema, ligtas ka sa stress, maligtas ka sa mga anong sakit at karamdaman. Ligtas ka sa alabuan. Hindi ka makapag-desisyon dahil ang labo, ang gulo. Iligtas ka doon, bigyan ka ng liwanag. Amen. And that is the love of God for us. Kaya hindi ito galing sa tao, kapatid. Ito ay galing sa Diyos. Kaya ito, tinuturo ko sa atin. Dito, hinahayag ko sa atin ngayon. Ito yung sinasamantala ng Diyos sa atin. Amen po, pinaunawan ko sa atin, kahit wala tayo dito sa ganito magandang building, mga kapatid, ay nasa maganda tayong kamay. Nasa kamay ng Diyos. Napakasunan ko natin kami. We are in the hands of God. Sabi nga kanina, we are His children. Yes. At isa nga sa dahilan, mga kapatid, kung bakit, linisin ko lang linawin ko lang yung mga kapatid hindi sa aral. Hindi sa aral, hindi sa karunungan. Huwag nating idawan yung sarili natin sa pulpito. Kung nandito ka, hindi ka tinitingnan, ang tinitingnan dyan, ang Diyos. Hindi ka pinakikinggan, ang pakikinggan dyan, yung Diyos. Paano? Kung ano binigay sa'yo ng Diyos, yun ang ipahayag mo. Hindi yung kinuha mo, kundi yung binigay sa'yo, tinanggap mo, mula sa Diyos. Sapagkat tayo ay nagpapagamit lamang po sa ating Panginoon. Amen? Naranasan ko rin yan. Yung sabi ni Pastor Rudy dati, yung ganyan-ganyan nangaral. Pero hindi doon, mga kapatid. Alam nyo kung sino yung mangmang? Yung pangako na ginagamit ng Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon, gagamitin niya yung mangmang para hiayin ang mga
Gagamitin niya yung walang pakinabang dito para hiyain yung may pakinabang. Holy Communion, mga kapatid, may pakinabang ba yun? Wala naman yata yan. Yun, gagamitin ng Diyos para hiyain yung mga mamahalin ko. Amen! At hindi ito, kung kumain ka na, tapos na. Sa araw, i-share ko sa inyo dito mga kapatid about yan. Kasi merong nag-question din yan about communion. Sabi niya, alin ba nauna? Kailan ba naging katawan ni Kristo yan? Bago isubo? O nung isubo na? O, di ba? Kailan? Ano ba talaga yan? Simbolo ba yan? O parang ano lang, ritual? O, nakali po, maraming ganyan. Ritual at wala. Kahit naman walang communion, okay lang. Hindi. Alam niyo, ang Diyos, hindi sasabihin ng Panginoon, do this in remembrance of me. Kailan niya sinabi yun? Bago sa ipangko. At lahat ng blessing na tinatanggap natin mga kapatid, alam niyo kung saan ang galing. Hindi doon sa nung siya ay nag-ministry sa lupa. Nagaling po doon nung siya ay ipangko sa krus. Sapagkat doon sa krus, nagbayad. Sa krus may nagbayad. At yung binayad niya, overbayad. Amen. Hindi naman natin mga kapatid, bayad na. Yung lahat ng dinideprive sa tao, binayaran. Ano ang dahilan? Pag tayo lumalapit sa Diyos, pag tayo may sakit, may karamdaman, anong laging nilalapit mo? Anong laging itatawag mo sa Panginoon? Paano ka nakikipag-usap sa Diyos? Diba lagi sabi mo lang, patawarin po ako sa mga kasalanan, patawarin mo po. Pagalingin mo lang po ako dito sa akin. Anong kinalaman ng sakit mo doon sa kasalanan mo? Kasi alam mo, na ang sakit, ang kasalanan ay ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Ang kamatayan hindi dumarating sa tao, kundi sa umagitan ng aksidente, kalamidad, dilubyo, bagyo. Amen. Sakit, anumang virus na dumarating. Ngayon, patuloy yung mga virus. Tama mo ba? Anong sabi ng Panginoon sa huling araw? Great! Yung great earthquakes. Darating. Kita nyo ang intensity ngayon. Dati, ang lindol noon, lilipas mo na isang taon. Bago maulit. O kaya, sa isang taon may 2, 3. Pero ngayon mga kapatid, hindi nyo lang alam. Meron dito, meron doon, meron doon. At ang tanong, gano'ng kalakas? Mahina ngayon, biglang lalakas. Mas sobra pa noon, ang alam kong pinakamalakas 7. Ngayon, 7.7. Amen? Hindi ko kayo tinatakot kasi ang sabi ng Panginoon, huwag tayo tumingin dyan. Hindi tayo nakatingin dyan, nakatingin tayo doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nangyayari ang lahat ng yan para malaman natin na malapit na bumalik ang ating Panginoon Jesus Cristo. Hallelujah. Praise God. So, pwede na po tayo dito. Praise God. Give me 30 minutes. Tama na introduction. Amen? Alapakan po muna natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Bakit nga ba mga kapatid? Maraming nangangaral ngayon patungkol sa pagsisisi sa kasalanan. Pagdating sa dulo, laging sisi sa kasalanan. Na para ba ang kasalanan ay hindi pa napapatawad? Amen? Amen. Na para bang palagi pa rin may utang ang tao. Nandun pa rin yung conscious nila. They are still conscious of their sins. Samantala sabi sa Hebreo mga kapatid, once you offer one sacrifice, there's no more consciousness of sin. The worshippers should have no more consciousness of sins. And why people still today have consciousness of sins? You know, to be conscious of sin is to say, walang ginawang mabuti ang ating Panginoon. To be consciousness of sin, walang nagawa yung kamatayan ng Panginoong Hesus Cristo sa krus. Hindi pumipekto
kulang, hindi epektibo, hindi perfect yung ginawa ng Panginoon. Amen? Na ang dapat ay pangaral ngayon, mga kapatid, hindi yung pagtalikod sa kasalanan, kundi yung sagot. The answer. Anong sagot? Jesus is the answer. Anong sagot? The gospel. The finished work of Jesus Christ. Yung tinapos ng Panginoon sa Kristo. Ano ba yung tinapos ng Panginoon? Tapos na! Ang sabi ng Panginoon, tapos na! Anong tinapos? Anong winakasan? Yung kasalanan sa krus. Binayaran na. Amen po, mga kapatid. So, instead na yun ang ipaaral, mga kapatid, na kasi sa Ebanghelyo, mga kapatid, ay the gospel of Jesus Christ, ang akala ng iba, ang idea ng iba, ay tungkol ito sa ating Panginoon Jesucristo, and that is true, mga kapatid, at sa dulo niyan, yung pagbago matapos yung sermon, ay ayon, about kailangan pagsisihan yung makasalanan, pagsisihan niya na magsisihan. Actually, ang pagsisisi, mga kapatid, nangyayari po yan all the time. Kung mali ang narinig mo, laman ang utak mo ngayon, laman ang utak mo, mali. At may nangaral ng tama, naintindihan mo ang tama, yung ba ang totoo? Sabi niya, ang alam mo, mansanas yung kakainin ng tao. Pero sabi dito, hindi mansanas yung kinain. Papa niyo po, mga kapatid. Sabi niyo, wala naman palang mansanas na ano. You are now repenting. Ano yung repentance? Changing your mind. Every time you hear the truth, you are repenting. Nagbabago ka ng isip. Kaya lang, hindi nga natin alam na nag-repent ka na pala. Ang alam na mag-repent eh. Alam nyo, mga kapatid, wake up, no? Mag-wake up tayo. Kasi kung ang requirement is pagsisisi ng lahat ng kasalanan mo, ang tao araw-araw nagkakasala. So, ibig sabihin, walang oras, hindi ka magsisisi sa kasalanan mo. How can you do that? At do you think, mga kapatid, with your human nature, mga kapatid, pag nagsisi ka, lahat na nga ba ng kasalanan mo ay naisisi mo? Would you? In your own, yung sarili mo, pagiging natural mo, nakaya mo? Meron kang hindi alam na ang Diyos ang nakakaalam na ginawa mo. Siguro natutulog ka pa nga eh, kahit natutulog, hindi ka magkamali. Sa panaginip mo lang eh. Nandiyan po ba tayo? Kaya napaka-imposible ang tao maligtas dahil sa simpleng pagsisisi ng kasalanan lang niya. Unless, mga kapatid, maunawaan mo ang katotohanan. Ito, walang iba. Pag sinabing katotohanan, walang iba, makilala mo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin makikilala ang Diyos maliban sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. You must have a personal relationship with Him. With the Son. Hindi personal relationship kay Father, kay Pastor, kay Minister, o kay Brother. Hindi po. Mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Everybody say amen. So, malinaw mga kapatid sa Bible. So, napakalinaw, very clear mga kapatid sa Bible na tayo ay mayroon pong righteousness of God. Yung righteousness of God ay gift. Isa gift pinapahayag. Gift po yun. Kung sinabi righteous, Tagalog, ano? Pagiging matuwid, katwiran. Tama po ba mga kapatid? Oh. Gift po yun. Maliwanag po yun sa Bible. Basahin muna natin. Sa Romans chapter 1 verse 16. Diyan po ba? For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ,
For it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first, and also for the Greek. O, alam niyo na kung sino yung Greek ngayon, mga kapatid, ha? Hindi mag-Grego na yun. Kasama tayo sa Grego. For in this gospel, the gospel of Jesus Christ, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Ang sabi dito mga kapatid, yung gospel dito, walang iba ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Yan po. At sabi, pag sinabing kaligtasan, hindi ito yung kaligtasan katulad sinabi ko na kanina, hindi ito kaligtasan maligtas ka sa impyerno. It refers, it includes, hindi lang maligtas ka sa impyerno, includes wholeness, prosperity, preservation. Ano preservation? Preserve ka. Iligtas ka, preserve ka. Deliverance. Amen? So, yun po ang salvation. At ano daw yung kapangyarihan ng Diyos para mangyari ang kaligtasan? Ano ang kapangyarihan ng Diyos para mangyari ang kaligtasan sa mga nananampalataya? The gospel. Sabi dyan. The gospel of Jesus Christ. Oh. The gospel of Jesus Christ is the power of God to salvation. To those who believe. The Jew first and the Greek. Hindi ko masyadong elaborate ito. Tutuloy ko na muna dito. Ano meron sa gospel na to? Kaya yung ebanghelyo, yan yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan natin. Kaya kung gusto mong maligtas, ang kapangyarihan ng Diyos mga kapatid para i-release ang kaligtasan, mabuting balita, gospel, pangaral. Anong meron sa gospel? Ano bang meron dito? In this gospel, in it, referring to the gospel, in this gospel, the righteousness of God is revealed. From faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. The idea there, mga kapatid, sa lumang idea natin, and katulad ako, naranasan ko mag-full-time sa gawain. Naranasan ko mag-full-time sa church, mga kapatid. When I was 19 years old, full-time agad ako, batang-bata pa po ako noon. And the idea there, yun, the just shall live by faith. Because, ang idea dito, the just shall live by faith, lahat to live by faith, mga kapatid, lahat iaasa mo sa Diyos, financial mo, yung trabaho mo, pag-asawa mo, pamilya mo, itiwala mo sa Diyos. Kaya may mag-full-time ka sa Panginoon, ibig sabihin, yun na yun, tiniwala mo na lahat sa Diyos at you are living by faith. Diba? The just shall live by faith. But pag tinignan natin yung Greek word construction yan, mga kapatid, Greek word construction yan, ang sinasabi po dyan, mga kapatid, yung just dito is righteous. Yung word na just na to, ang sa Greek word yan, mga kapatid, is righteous, kaya na pong iba. Righteous. And righteous by faith. Not just righteous, but the righteous by faith. Kaya sa ibang version, sa Greek word, ang word na to, pag kinonstruct nila yan, restructure nila yan, ang basa na dyan, mga kapatid, the just by faith shall live. The just by faith shall live. Sino mabubuhay? The just by faith. Hindi lang yung just na akala mo gumawa ng mabuti. Hindi. Justification by faith. God wants to justify you by faith. Amen? So, tino yung next verse ito. Kaya sa Romans, sa net version, for the righteousness of God is revealed in this. Dito ka na lang basahin. Pakibasa na po, kayo na magbasa. Yan. English Standard Version.
Sige. For if the righteousness of God is revealed from faith to faith, as is it written, the righteous shall live by faith. Amen. As it is written, ano? The righteous shall live by faith. Oh, the same thing lang. Pero dito sa net, may pagkakaiba na, kasi tinranslate na nila eh. For the righteousness of God is revealed in the For the righteousness of God is revealed where? In the gospel. From faith to faith. Just as it is written. Just as it is written. What is written? The righteous by faith will live. Sino mabubuhay? The righteous by faith will live. Hindi ka mapapatay. Who will not die and will live? The righteous by faith. The righteous by faith shall live. Ganon din sa version, ang next may verse pa ba yan? Sige, pakibabalo. Yan. Another version, revised standard version, in-interpret na po nila. For in it, the righteousness of God is revealed. Bakit revealed, mga kapatid? Revealed to, ibig sabihin, nireveal yan ng Ebanghelyo sa'yo. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, nire-reveal yun sa'yo kung paano ka itinutuwid ng Diyos. Kaya sa Tagalog yan, mga kapatid, inihahayag ang kung paano itutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo mula pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Katulad ng sinasabi, ang matuwid ay mabubuhay. Amen. Amen. Hindi ka mabubuhay. Sabi, gusto ko mabuhay ng matagal. Gusto mo umakyat sa langit. Gagawa ko ng mabuti. Oh, ganda yan mga kapatid, pakinggan. Pero ang sabi dito mga kapatid, the righteous by faith. Ang matuwid o idineklarang matuwid ng Diyos. Paano tayo dinideklarang matuwid ng Diyos? Sabi sa 5:21 ng 2 Corinthians, He who knew no sin, siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan sa Diyos upang tayo ay maging matuwid sa harapan niya. Tayo maging matuwid. Amen. Lahat ng nananampalataya, makinig tayo mga kapatid, lahat ng nananampalataya, magsabi ng Amen. Amen. Ang lahat ng nananampalataya ay tumanggap ng righteousness. You are declared righteous. Amen. In Christ. Tumatanggap ng ganito. At ito ang hindi pinangangaral. Ang alam natin, tinanggap lang natin yung kapatawaran. Pero alam mo ba na merong righteousness of God na nilibreng binibigay sa'yo? Inire-reveal yan. Kaya dito si Paul, inire-reveal niya. Siya ang ginamit dito sa Roma, siya ang sumulat. Paul revealed it. The Holy Spirit revealed it through Paul. Kasi hindi ito may susulat dito kung hindi niloob ng Espiritu ng Diyos. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Revealed it to Paul. Kaya sinulat niya. This is the book of Romans. For in it, the righteousness of God, in it, the gospel yan, the righteousness of God is revealed through faith. For faith. As it is written, He who through faith is righteous, he who through faith, ang isang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya, doon napapatunayan ikaw ay matuwid sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Amen. Hindi rin narinig mo lang sa asawa mo, narinig mo lang sa kapitbahay mo, narinig mo lang kay pastor na, ay, matuwid na ako, pinagaling na ako nila, pinatawad na ako sa kasalanan, naniwala. Yes, tama, naniwala ka, pero hanggang dun ka lang. Sundan mo kung saan ang gagaling po yun. Yun ay sa mabuting balita. Alala nyo yung babae Samaritana? Tama ba? Sabi niya, tagpuan ko na si Kristo. Bakit? Alam niya lahat ng buhay ko eh. Kilala niya ako. Sabi niya, si Kristo, pinuntahan nila si Kristo mga kapatid. At nakita nila si Kristo. Ang sabi ng mga tao mga kapatid, ngayon kami naniwala. Hindi lang sa sinabi ng babae. Napatunayan na nakita ka namin. Patunayan niyo po mga kapatid. Amen. Patunayan niyo po sa mga ilang pakikinig. Pagbabasa. Kaya dito open tayo sa Bible. Open Bible po tayo. Walang tatago.
Ay, si Pastor, may tatago yan. Hindi. Ito Bible, basahin mo. Kung may gusto kong sabihin, magbasa ka. I-open mo. We are all free. Palakpakan po natin ating Panginoon. So, the just shall live, the righteous by faith shall live. Sino gusto nun mga kapatid? Righteous by faith, hindi lang kasalanan. Ang gagawa ko ng mabuti at tumulong ako sa kapwa. Kaya gawin ng masamang tao yan eh. Yung mga magnanakaw nagbibigay, nagpapa-ayuda. Sorry po doon. Kasi kayang gawin ng kahit na sino yan. Amen! Amen! Tutulong ka lang, pero ang gusto mo, kilala nyo na ha? Dito. Kaya yan. Kaya tinutukoy ng Panginoon tayo, righteous by faith. And how do we receive it? Sabi sa Romans chapter 10, Romans din sabi, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you and me shall be saved. The power of God unto salvation is the gospel. Kaya nga, we must confess. Hello? Balik tayo doon. We must confess this. Bakit, Pastor? Bakit natin ipupunod? Kailangan pang pagbitin yan. This is how we release our faith. Confess. Saan tayo magkukonfess pag nagkasala tayo? Wala na kasalanan. Ano i-confess mo? I-confess mo na pinatawad na ng Diyos ang kasalanan mo. That is your confession. And you are glorifying God. And you are giving honor to Jesus. What He did, His finished work at the cross. Lahat tayo doon humahango sa krus ng ating Panginoon. Ito, nalala ko, malapit naman ang mahal na araw, di ba? Mahal na naman ang araw ngayon. Amen. Amen, mga kapatid. Oh, baka mamatay na naman si, dyan. Mamatay na naman dyan. Mamatay yung Diyos sa araw. Kaya, umilan na naman. Wala tayo dyan. Amen. Amen po. So, we must confess. Kaya nga, kailangan i-confess natin to. The more you confess, kita nyo yung bibig at saka yung puso. Sabi niya, ang kaligtasan, hindi malayo. Hindi ka pupunta sa langit para sabihin mo, bababayin mo si Kristo. Hindi ka pupunta sa ilalim ng lupa para paakyatin mo si Kristo. Hindi, sabi niya, ang kaligtasan, lapit lang sa bibig lang, nasa bibig. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart, God raised him from the dead, you will be saved. The more you confess, the more you believe. The more you confess, the more you believe. The more you believe, the more you confess. Kapag naniniwala ka, lagi ka magpapahayag. Kapag nagpapahayag ka, lagi ka maniniwala. Kasi kung ano sinasabi mo, pinaniniwala mo. Sabi niya, mamalasin ako ng araw na ito. Minalas ka nga dahil naniniwala ka sa sinasabi mo. Amen. Yari ako nito maya-maya. Yari ka nga dahil yun ang sinasabi sa puso mo. Pero kung sinasabi mo, I am the righteousness of God in Christ, and you will believe. And you will believe, and you will speak again. Nandiyan mo tayo mga kapatid. Matagal na po itong nakita ni Isaiah noon pa man sabi niya, surely one will say, in the Lord, I have righteousness and strength. Isaiah. Yan, 45. Surely, si Isaiah po ang sumulat ito ha. Through the Holy Spirit, nakita na po nito. Vision ko ito ni Isaiah. Surely, sabi niya, shall one say, in the Lord have I righteousness and strength. Even to him shall men come, and all that are incensed against him shall be ashamed. In the Lord shall all the seed of Israel be justified and glory. In the Lord. Dito, hinango ni Paul sa New Testament, yung sinango niya, sabi niya,
Every tongue confess that Jesus is Lord. Amen po, mga kapatid. To say Jesus is Lord is to say you are confessing that you are the righteousness of God in Christ. Amen po? Walang ibang Panginoon kundi. Dito, nung time na to, hindi pa nila alam kung sino yung Lord eh, hindi pa nila nakikita. Pero nung nagkatawang tao siya, mga kapatid, siya po ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon, Jesus Cristo. Amen. Amen po? Amen po ba, mga kapatid? Amen. So, in the Lord, sabi dyan, ano? In the Lord. So, in the Lord, kaya nga, I am, when you confess you are the righteousness of God in Christ, sabi niya, I am the righteousness of God in Christ. I am the righteousness of God in Christ. You are confessing, not your sin. You are confessing that you are the righteous. You are confessing the truth. Tama po ba, mga kapatid? Amen? At sabi ng Panginoon, in the Lord, kaya in Christ, hindi pwedeng hindi in Christ, in Christ. Amen, mga kapatid. Makinig tayo, ang sabi dito, the righteous by faith shall live. Dito tayo kami, mga kapatid. Kung tayo may sakit, may karamdaman, confess that you are the righteousness of God in Christ, and you will live. At yung sakit, you die. Nakal po. Naalala ko, nung ako bata pa, pag tumatang kami ng simbahan, pagka ako niya na magdadasal ka. Alam niyo pa rin yun, kung saan yung kapasa. Pag-asip na si Max. Wala akong mag-isal mga kapatid, pero ngayon, tinutulong na sa akin. Bakit yung nagagawa? Bakit tayo dito? Hindi. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? Ang Diyos, alam niyo mga kapatid, hanggang kailan tayo mag-confess? Confess until you feel. Confess until you feel it. Confess until you feel it. Kasi ang nice ng Panginoon sa atin ay ma-establish tayo sa katwiran. You are established in righteousness. Because you know why? There's a quotation in Isaiah after Isaiah 53. Yung Isaiah 53 is about the Messianic. Kung paano tayo, si Kristo ay namatay para sa kasalanan. Tama, Isaiah 53. Isaiah 54, nandun po. Basahin natin. Yung next verse, next chapter pala. Yan. In righteousness, 54. Isaiah 54. Yung Isaiah 53 nito, Messianic verse po yun. Pag sabi Messianic verse, yung kamatayan ng Panginoon Kristo, yung sinasabi doon. The next verse, after yung kamatayan ni Kristo, ito na sinasabi, in righteousness you shall be established. Pag sinabing established ka, you are grounded, you immovable, you are established in righteousness. How can you be established in righteousness without speaking, without confessing? Amen. Sabi ni Pastor, I am the righteousness of God in Christ. Okay na ako. Lunes, Martes, Merkules, Webes, nakita ko sila. I am the righteousness of God in Christ. Sabi ni, sinabi mo, okay din sa'yo. Hindi po yun. Sa'yo okay yun, pero sa akin di okay yun. Nandiyan ko tayo kapatid. Kasi nasabi ko sa inyo kasi in my own experience, I'm doing it. Amen? Ayan. Kahit na nagkakamali ka, speak, confess. Why? Ano sabi dyan? You shall live. Amen? If you have sickness, you shall live. And that sickness will die. Amen? Yung mga squatters dito sa bandang Tipolo, sabi niya, hindi niyo itong lupa na to. Umalis kayo dito. Hindi sila kumapayag. Binasahan mga kapatid, hindi pa rin kumapayag. Yung noon mo sa ganda. Anong dinala? Demolition. Anong dinala? Ano pa rin? Kaya na naman sila. Ewan ko na nangyari mga kapatid. Siguro hinuli na. Talagang dinampot-dampot na lahat. Ayun, nawala na. Malinis na yung highway. Hindi mo kung saan na nilagay, pumayag din. Ano ibig sabihin mo kapatid? Ang demon yung gano'n. Hindi yan basta-basta lalayas. Unless, paulit-ulit mo, amin to.
No, ano po, magpadala ka na ng demolition team yan, hindi pa rin papayag hanggang sa masukol yan. Confess until you fail. Possessive. Because when you confess, the more you confess, the more you believe. Wala nagsasalita na hindi yan. Para marinig ng puso. Pag narinig ng puso mo, magsasalita ulit. Narinig ulit ng puso mo, magsasalita ulit. Amen? Amen. So confess. Amen? At ang sabi dito, in righteousness you, sino you? Believers. Hindi po the world, mga kapatid. Not the world, the believers. You shall be established in righteousness. Kaya nga tinuturo ang righteousness. Hindi na nagtuturo ng righteousness ng Panginoon, mga kapatid. It is a gift. Maliwanag sa Bible. Libre. Confess. Amen? You shall be far from oppression. Ano yung oppression, mga kapatid? Alam na po natin yung oppression. Sabi ng Panginoon sa Acts chapter 10, verse 13. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good, healing all that were oppression by the devil. Ang oppression galing sa demonyo. Sakit po ang tinutukoy dito. In righteousness you shall be established. You shall be far from oppression. Sickness po yun. Tatandaan yung Acts, sabi niya, how God anointed Jesus of Nazareth with the power of the Holy Spirit, doing all, how he went about doing all, healing all that were oppression by the devil. Paano tayo na-oppress ng devil? Paano yung na-oppress ng devil na tao? Kasi sakit. Naalala nyo, nung nag-pandemic, na-oppress. Tama po ba, mga kapatid? Pandemic, lockdown. For you shall not. May karugtong. For you shall not fear. You shall not fear. Pag may balita, virus na ganyan, ano naroon natin? Fear agad tayo. But if you are established in righteousness, it shall be far from you. Amen! Amen! Amen. It shall be far from you. And you shall not fear. And from terror, alam niyo may terror, it shall not come near you. Amen. Basahin natin next yung verse dito sa 30, sabi niya, ano ba, yung previous verse nito bago yung verse 14, ano sabi niya? All your children, sino yung mga anak dito mga kapatid, shall be taught by the Lord. All your children shall be taught by the Lord. Sino magtuturo sa kanila? Yes. Established in righteousness. And great shall be the peace of your children. Yung peace dito, anong kailangan peace ng mga bata, mga kapatid? That is health. Kalusugan po yan. Wellness ng mga bata, ng mga anak natin. Amen po. Amen. Yan yung pangako ng Diyos dito, mga kapatid. Ang yabang-yabang natin, lakas ng loob natin, mga kapatid, sikat na sikat tayo. Sabi, yung pala, may anak ka palang maliit. Sobrang yabang mo, tapos huwag nagkasakit, iyak-iyak ka. Ang Diyos, sabay dito, mga kapatid, you shall be established in righteousness. You shall be far from oppression, for you shall not fear. And from terror, it will not come near you. Kaya mo bang bantayan yung mga anak mo, araw-araw, oras-oras? Kung saan pumupunta, o saan dinadala yan, papasok sa eskwelahan? Hindi mo kaya yan, pero ang Diyos, if you are established in righteousness, the Lord, your children shall be taught by the Lord. Amen! Nagtitiwala ka na kahit wala ka doon, ang Diyos na roon nagtuturo. Amen po, mga kapatid. And great shall be the peace of your children. Verse 14, in righteousness you shall be established. Verse 15, indeed they shall surely assemble, but not because of me. Maraming tao nagagalit sa atin, nag-iisip ng masama sa atin, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, it is not because of me. Tama po. May mga chismis-chismis, marimarites mga kapatid, marimarimar dyan mga nung chismis mga kapatid. Sabi niya, indeed they surely assemble, but not because of me, not because of God. Whoever assembles against you shall be fall for your sake. Babagsak mo lahat sila for your sake. Amen. Verse 17, nandiyan po ba sa Bible? Sabi niya, no weapons formed against you shall prosper.
No weapons formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. For their righteousness is from me. This is the heritage of the Lord. Ito ang sinabi ng Panginoon. Diyan, sa Isaiah chapter 52. Ang sabi niya, ano prophetic po ito? No weapons formed. Hindi sinabi mga kapatid na walang magagawa. No weapons formed against you. Nakaya po mga kapatid, ang isang weapons formed na nare-reach ngayon mga kapatid na lananti, mga tangke, mga weapon, di ba? Pamatay. May mga weapon ngayon, ano yun? Yung multimedia. Di ba? Tama ba mga kapatid? Yung multimedia, ginagamit yan para, weapon yan mga kapatid, para kung saktan ka po, magpalipad ka nga ng araw doon, po! Tapos pag nabasag, ikusan mo, salita ito, sino ba to? That's our weapon. Or, sabi naman, no weapons formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you, you shall condemn. This is the heritage of the servant of God. This is the heritage. Ano yun? Mana po ito. Mana. Ano mana? May bayad, libre. May bayad, libre. Ang mana, mga kapatid, binibigay kanino? Mabuti, masama. Kaya binibigay mana? Mabuti, masama. Hindi ko marinig, mga kapatid. Kaya binibigay mana? Mabuti, masama. Nanak. Sige, mabuti ka kayo masama ka. Pag pinag-usapan ng mana, walang tinitingnan po yan. Ganyan po ba tayo mga kapatid? Mana yan eh. May sinabi sa mana, yung masama hindi bibigyan. Hindi, anak eh. May mana ka. Palakpakan natin Panginoon. So, everybody, bubot ka na tapo. 5 minutes. Tingnan natin, kaya. Alam mo si... Okay. Lalaktawa ko na lang isa para 5 minutes pa ba? Palakpakan po natin ang malakas sa ating Panginoon mga kapatid. Balikan natin yung chapter Romans. Nakilig na natin. Romans chapter 8 verse 8. Okay. So then, verse 8. Romans 8. So then, those who are in the flesh cannot please God. Pag sinabing those who are in the flesh, yun yung mga nasa katawan. Tama? But you are not in the flesh. You are in what? But you are not in the flesh, believers. You are not in the flesh. Hindi, nasa laman ako eh. Hindi, you are not in the flesh. Amen. If you believe, kaya confess. You release your faith. Your mouth, sabi niya, man believe and with the heart, man believe unto righteousness. Nagiging righteous ka because you believe. With the mouth confession unto salvation. Naliligtas ka dahil sa bibig mo. Pag sinabi mo hindi ka magsisimba ngayon, parang sinabi mo, ibali na lang. Hindi mo tanggapin ang blessing Lord. That's your mouth. Tama ko ba mga kapatid? But you are not in the flesh, but in the Spirit. Pag sinabing in the Spirit, you are in your Spirit. You are in your real you. Kaya nga, you should... Bakit kailangan paalalahan na lagi tayo that you are the righteousness of God in Christ? Makinig tayo mga kapatid. Bakit natin kailangan pagsabihan kaya? Bakit kailangan lagi sabihin sa atin? Bakit kailangan paalala lagi sa atin? Sa pagkakay nakakalimot. Madali tayo makalimot. Ang revelation na mawala mga kapatid. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Madaling mawala, inaagaw. Kaya you must always be reminded. Kaya ikaw, kung ikaw, yan ang gusto ng demonyo eh. Alam nyo si Jesus Christ, nung tuksuhin ng demonyo, kasasabi lang ng Panginoon sa kanya, sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Diba? Diba? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Dinala na siya sa ilang. Nung dinala sa ilang mga kapatid, after, no 40 days na, alam na, mahina ang Panginoon, gutom, mahina, no, wala lakas physically. Sabi ng Panginoon, sabi ng demonyo, gawin mo tinapay ang batong ito. At ikaw. Sabi ng, ayun, salita ng demonyo. Kung anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. One word is missing. Ano yung one word na missing? Ano sabi ng Panginoon? This is mine. Hindi niya sinabing my son. This is my beloved son.
Ang sabi ng demonyo, if you are the son, natanggal yun. If you are the beloved, tinanggal mo. Kasi, mahirap yung banggitin niya. Pag nabanggit niya yun, parang na siyang tumalsik. When you are loved, you know you are always loved by God. Hindi ka kayang pasukin ng demonyo. That's why you need to be reminded that you are confessed, that you are the righteousness of God in Christ. Kahit may pagkukulang ka, I am still the righteousness of God in Christ. Kahit wala kang ginagawang mali, you still remind yourself. Ganyan mo ba tayo mga kapatid? Marami nang yumaman yung kapatid, umunta sa abroad. Sabi niya, pag ako naka-abroad, sagot lahat ang mga request nyo. Kung nakarating sa abroad, mga kapatid, nalimutan na yung request, mga kapatid. Bakit? Hindi pinalalahagan. Di ba sinabi ko? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Ganun ang tao. I think wala akong tinutukoy doon mga kapatid. Baka sabihin ko, baka ako naka-abroad din, nakalimutan ko rin. Wala po. But I'm pointing to you, ganito yung tao. Malilimutin. Si Pastor Ruby, di ba malilimutin yun? But don't say that is the sign of aging. You have to declare, confess that you are the righteousness of God. And that yung forgetfulness will die. And the life will bring everything, yung senses ng Espiritu, mabubuhay, magiging active in full force sa buhay mo. Alam mo yung ano yung mga bagay sa Diyos, masaya ka dun eh. Nandiyan mo ba tayo mga kapatid? Masaya ka dun. Although bigyan ka ng sitwasyon na parang mawawala ka dun, pero still, you make it a point na nandun pa rin kasama mong Panginoon kahit saan ka naroon. Lord, thank you. I acknowledge your presence right now. Thank you, Jesus. I'm in your presence. I'm in your presence, Lord. Confess. Bakit ka nagko-confess? Because you have to ulit speak and speak and speak. You be reminded. Amen. Amen. Oh, kaya dito, you have to be in the Spirit. You are not in the flesh, you are in the Spirit. Yung Spirit man po natin. The Spirit man, I am Spirit, I live in this body. And that's why I have soul, I have mind, I have will, and I have feelings, I have emotion. Tama po ba mga kapatid? That is your mind. Next verse, tingnan natin. And if Christ is in you, paano na Christ is in you? Christ is in me, and I am in Christ. The body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Balikan natin yung spirit. Yung bilog. Oh, bilog pa siya ata. Bilog. Bilog na bilog. Nawala yung bilog. Nasa baba, ayun, sa baba pala. Oh, nakupatas sa, ayan, tinan nyo. The spirit is life because of righteousness. So, the righteousness of God, the spirit, because of righteousness, which is a gift, the spirit is life. Amen? If this life will flow to your soul, then soul will be flooded with life. Amen. Ano sabi ng Panginoon? I have come that you may have life. Not just life, sabi niya, and that you may have it more abundantly. Your abundant life. The righteous by faith shall live. Ano yung live na yun? You will have abundant life. Pag sinabi abundant life, hindi po kayamanan mga kapatid. Yung ikaw ay magkaroon ng supernatural life na nagpo-flow dyan because of the Spirit. That is life because of righteousness. Balikan natin ulit yung verse. Malapit na pasto. Malapit na po. Ang layo pala niya na. Sige pa. Oh, yan. Saan na? If Christ is in you, the body is dead because of sin. So, kahit na Kristo na tayo, the body is dead.
Yung dead sign of death, form of death, yung sakit. Kahit nasa Christ ka, the body is dead because of sin. Tama ba? Yun ang mga forms ng kasalanan. But, tandaan nyo, you are not the body. Nandiyan mo ba tayo mga kapit? You are not the body. Sabi niya. But the spirit is life because of righteousness. Tama ba mga kapatid? So, kahit na may nararamdaman ka lang, but you are not the flesh, you are not the body, you are spirit, and the spirit is life because of righteousness. Confess, I am the righteousness of God in Christ. Amen. But if the spirit of Him, sino yun? Diyos. The spirit of God who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ, sino yun? Yung Spirit of God. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Where is the mortal body? Makinig tayo. Hindi ko yung bibigyan ng buhay yung... Hindi ko ito rapture. Sabi, rapture na ba yan? Basta, hindi pa po rapture to. Give life to your body. Ibig sabihin, hindi po ito... Ang rapture, lilinawin ko, ang rapture hindi binibigyan ng buhay ng katawan natin. Akala natin, ito, uy, binibigyan na ng buhay. Hindi po. Ang rapture, mga kapatid, transform. Itong may kamatayan, magiging walang kamatayan. Transform. Hindi po binibigyan ng buhay. Yung pagbibigay ng buhay, mga kapatid, give life to your mortal bodies. Hindi ba? Pag nabigyan ng buhay sa bilog, espiritu, na i-transfer yung buhay sa kaluluwa mo. Kaya nga sabi niya, set your mind in the spirit. Nasaan yung mind? Your soul? Set your mind in the spirit. Nandun ang buhay. It will flood your whole soul, your will, your emotion. Tama mo ba? Your mind, it will flood yan mga kapatid. And it will touch your body. When it touch your body, ano ba ang meron sa body natin? Yung mga kahinaan ng katawan natin. Doon magkakaroon ng miracle o kagalingan ng Panginoon. It gives life to your mortal body. Yung sakit, gumagaling. Yung sakit, namamatay. At yung katawan mo, nabibigyan ng buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We give life to your mortal bodies through the Spirit who dwells in you. Sabi, it is from within you. Hindi mo sinabi mo kayo uminom ng gamot, uminom po kayo, pero alam natin ang ating at sino tayo. Who you are in Christ. You are the righteousness of God in Christ. Amen. This is how God, sabi niya, that this is the righteousness of God revealed from faith to faith. Kaya patuloy mo tayo na nanampalataya. Sa ganito, kala mo naintindihan na ito, paglabas nyo dyan, baka nalimutan nyo na. Remind yourself, you are the righteousness of God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Nandiyan na po ba? Okay. Basta po ba yan? Okay. So, purihin ang Panginoon. So, dito na po tayo magtatapos. Salamat sa Panginoon. Naintindihan po natin kahit na nagmamadali tayo mga kapatid. Pero, lahat ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Tayo po natin ngayon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Remind. Always remind. Huwag niyong ikahiya yan, mga kapatid. Ulit tayo. At saka, kung sabihin niyo, relax yung pa, sigaw niyo, why ano namang i-confess yan, mga kapatid, na may katabi kayo? Baka magulat yung katabi. I am! Sabi lang yun. Yun yung gift sa atin ng Panginoon. Tama mo ba? Kaya tayo, alam nyo, kaya nga tayo sinasabi ng ganito, sabi niya, He who received the abundant grace, sabi niya, sa 17, basahin ko 17 na, basahin ka, sa 17. Romans 5:17. 5:17. For by one man's disobedience. Ayan. Sorry, 17. For if by one man's offense, referring to Adam, dahil sa kasalanan ng isang tao, or if by one man's offense, reign
For if by one man offense, death reigned through the one, naghari daw ang kamatayan sa pamagitan doon ni Adam. Much more, those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. If you want to reign in life, confess that you are declared righteous. You are the righteousness. You are declared righteous by faith. And as sabi ng Bible, as it is written, actually, you will reign in life. What life? You will reign from every situation in your life. You will reign from every problem, from every situation. In your, kung may problema sa business, you will reign in life. Ngayon po mga kapatid, that's how you reign. Sabi niya, much more those who receive the abundance. Hindi sabi na, much more those who receive the little, the many, no? The abundance of grace and the gift of righteousness. You will reign through the one, Jesus Christ. You will reign in life. Pag tinatanong, bakit paulit-ulit? Bakit? Puro grace, grace, grace. More grace, more grace. Because when you receive, much more those who receive the abundance. Paano magiging abundance ang grace kung hindi mo ito pinabagi? Kung hindi mo ito itinuturo, kung hindi mo ito pinapahayag? Paano nagiging abundance kapag ito ay pinagsasalo-saluhan po natin palagi? It becomes abundance. At ang salita ng Diyos palaging bago. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na pinahayag po sa amin sa philosophy hanggang sa matapos. At ngayon, Panginoon, lalo mo po sa amin pinaunawa ang kahalagahan, Panginoon, ng ang righteousness ng Diyos, Panginoon. The righteousness that is a gift, Panginoon. The gift of righteousness that we already have. When we receive you, Lord, we are declared. When we put our faith in you, Lord, we receive the gift, this gift of righteousness. Not just the forgiveness of sins, but the gift of righteousness. We are no longer, all things already pass away, Panginoon. All things in our spirit, soul, and body is now in you. We see it, Lord. We know, Lord. We see it in the Spirit, Panginoon. Lord, we worship you in spirit and in truth. And we believe in truth and spirit, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for telling us, for showing us the truth, Panginoon. Because the truth, you will know the truth as you said, Panginoon. You will know the truth. And the truth will set you free. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginamit mo. Sa lahat ng tugtog, mawit, sa lahat ng aral, sa lahat ng lingkod, sa lahat ng nabot, nakinig sa isalita. Tumanggap nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, pagyamanin mo po ito. Palagi po sila kausapin, Panginoon. Ingatan mo po ang salita nito sa anak puso, Panginoon, at sumagana po sila sa biyaya nito, Panginoon. Upang isang araw, Panginoon, sila mismo magpapasalamat, pupuring, lulwalhati sa iyo, sapagkat tinanggap nila ang hindi lamang po biyaya, kundi ang masaganang biyaya at ang iyong kaloob, Panginoon. In the name of Jesus Christ, Lord. Bless them, Lord. Bless the family for this coming week. The Lord bless you. You and your loved ones, your children, your family. The Lord bless you with His heart, with His embrace. The Lord bless you, your family, and your loved ones, your children. The Lord keep you from all harm, from all danger, through the blood of Jesus. Cover you with His own blood that was shed on the cross. Cover you from all dangers, all calamity, all circumstances. In Jesus' name, in the name of Jesus. And embrace every one of you. Smile on you, embrace you with His love. Feel every one of you with His embrace, with peace, with joy in your heart. Then that you may be conscious. Cause them, Lord, to be conscious always. Amen. That you are with them always, Panginoon. Amen. That you walk with them, Panginoon. And you guide them in all truth, Panginoon. Guide them, Lord. I pray, Father, in Jesus' name, that you guide every one of
them with their families, Father. Guide them, Lord, in all truth. In Jesus' name. And the Lord grant you wholeness, well-being, peace, shalom, in the name of the Lord Jesus Christ. Well-being throughout this week, in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen. The Lord loves you so much. Amen. Amen. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Sa mga kapatid, tayo po